Ang Breaking the Habit of Being Yourself, How to Lose Your Mind and Create a New One, ay isang aklat na nagbibigay liwanag sa kapangyarihan ng ating isipan at kung paanong ang ating mga iniisip, nararamdaman at pinaniniwalaan ay may direktang epekto sa ating pisikal na katawan, pag-uugali at sa mismong takbo ng ating buhay. Ayon kay Dr. Joe Dispenza, ang dahilan kung bakit maraming tao ang tila hindi makausad o mabago ang kanilang buhay ay dahil sila mismo ay paulit-ulit na naging sila. Araw-araw ay inuulit ang parehong emosyon, pag-iisip, desisyon at kilos. Sa ganitong paraan, hindi nila namamalayang sila ay nakakulong sa isang siklo ng pagiging luma nilang sarili. Sa simula ng aklat, ipinaliwanag ni Dispenza ang batayang prinsipyo ng neuroscience o ang agham ng utak at kung paano ito nakaaapekto sa ating ugali at personalidad. Kapag tayo ay paulit-ulit na nag-iisip ng isang bagay, lumilikha ito ng tinatawag na neural pathways o landas sa utak. Kapag ang isang landas ay madalas gamitin, ito ay nagiging automatiko, kaya't ang ating mga reaksyon at pag-uugali ay tila likas na lamang. Halimbawa, kung tayo ay madalas mag-isip ng negatibo, nagiging natural na ang pagiging pesimistiko o mapag-alala. At dahil ang ating katawan ay tumutugon sa bawat emosyon na nadarama natin, nagkakaroon din ito ng epekto sa ating pisikal na kalusugan. Ayon kay Dispenza, ang ating katawan ay parang naprogramang instrumento. Kapag paulit-ulit nating nararamdaman ang isang emosyon, tulad ng galit, lungkot o takot, nagiging adik ang ating katawan sa chemical na nililikha ng emosyon na yon. Kahit wala ng dahilan para maramdaman ito, hinahanap pa rin ito ng katawan. Kaya, sa paglipas ng panahon, ang ating katawan ay mas nakakaalam kung paano tayo dapat mag-isip at makaramdam kaysa sa ating isipan. Kapag umabot tayo sa puntong ito, mahirap nang mabago ang ating mga reaksyon at pananaw sa buhay. Parang tayo ay naging alipin ng ating nakaraan, ng ating emosyonal na kondisyon. Ang susi, ayon sa aklat, ay ang kamalayan o awareness. Kapag tayo ay naging mulat sa ating mga iniisip at nararamdaman, magkakaroon tayo ng kapangyarihan na piliin kung paano tayo tutugon sa mga sitwasyon. Hindi natin kailangang automatikong kumilos, batay sa nakaraan. Dito pumapasok ang ideya ng paglikha ng bagong sarili. Kapag natuto tayong iwan ang lumang gawi, mga paniniwala at emosyon na hindi na nakakatulong sa atin, binibigyan natin ang ating sarili ng pagkakataong maging bago. Hindi lamang sa panlabas, kundi sa loob mismo ng ating pag-iisip at katawan. Isa sa mga pinakamahalagang aspeto ng aklat ay ang paggamit ng quantum model of reality. Ipinapaliwanag ni Dispenza na sa larangan ng quantum physics, ang ating intensyon at pansin ay may direktang epekto sa enerhiya ng ating paligid. Sa simpleng salita, kung saan natin inilalagay ang ating atensyon, doon dumadaloy ang ating enerhiya. Kaya kung palagi tayong nakatuon sa mga negatibong bagay, problema, kahirapan, takot, pagkabigo, doon rin dadaloy ang ating buhay. Ngunit kung pipiliin nating ituon ang ating pansin sa posibilidad, sa pagpapagaling, sa bagong kinabukasan, sa kasaganaan at kapayapaan, nagiging instrumento tayo ng pagbabago sa ating sariling realidad. Ang meditasyon ay isa pang pangunahing kasangkapan na inirerekomenda ng aklat. Hindi ito simpleng ehersisyo lamang ng paghinga o pagpapakalma. Sa paraan ni Dr. Dispenza, ang meditasyon ay isang aktibong proseso ng muling pagbuo ng sarili. Sa bawat meditasyon, tinuturuan tayo na alisin ang ating atensyon mula sa mga limitasyon ng katawan, kapaligiran at oras. Tatlong bagay na pumipigil sa atin upang maranasan ang bagong sarili. Sa halip, tayo ay iniimbitahan na pumasok sa larangan ng posibilidad, sa tinatawag niyang quantum field, kung saan ang anumang bagay ay posible. Sa pag-uulit ng prosesong ito araw-araw, nagsisimula tayong lumikha ng bagong neural pathways, bagong emosyon, at bagong pananaw sa sarili. Bukod sa meditasyon, binibigyang diin din ng aklat ang kahalagahan ng pananampalataya sa proseso. Hindi sapat ang basta mag-meditate o mag-isip ng positibo. Kailangan ng paninindigan at tiwala sa sarili, sa katawan at sa posibilidad ng pagbabago. Ang pagbabago ay hindi palaging madali.
Minsan babalik ang lumang damdamin at mga pagdududa. Ngunit ito mismo ang pagkakataon upang mas lalong pagyamanin ang bagong pagkataong ating nililikha. Sa bawat pagkakataong tayo ay pipili ng bagong kaisipan at emosyon, kahit gaano ito kahirap, tayo ay lumalapit sa bagong bersyon ng ating sarili. Sa mga huling bahagi ng aklat, ibinabahagi ni Dr. Dispensa ang ilang mga kwento ng mga taong nakaranas ng tunay na pagbabago, mula sa mga gumaling sa matinding sakit hanggang sa mga nagbago ng kanilang kabuhayan at relasyon. Ang mga ito ay hindi simpleng milagro, kundi bunga ng tuloy-tuloy na practice ng paglikha ng bagong sarili sa pamamagitan ng kamalayan, intensyon at pagmumuni-muni. Ipinapakita ng mga kwentong ito na ang tunay na pagbabago ay posible, hindi lamang sa isip kundi sa mismong realidad. Ang aklat na Breaking the Habit of Being Yourself ay isang napakalakas na paalala na tayo ay hindi simpleng produkto ng ating mga nakaraan o ng mga kondisyon sa ating paligid. Hindi natin kailangang manatili sa mga limitasyon ng ating mga dating pag-uugali, pananaw at emosyon. Sa katunayan, ipinapakita ni Dr. Joe Dispenza na mayroon tayong likas na kapangyarihan na baguhin ang ating isip, katawan at buong buhay. Basta't maging handa tayong sirain ang mga lumang gawi na hindi na natin kailangan at likhain ang isang bagong pagkatao. Ito ay isang paanyaya upang maging bukas tayo sa posibilidad ng pagbabago, kahit gaano pa kahirap ang dating mga nakasanayan. Ang pagbabago ay hindi lamang tungkol sa pag-iisip ng positibo, kundi tungkol sa pagbabago ng mismong istruktura ng utak at katawan. Kapag inabutan natin ang ating sarili sa bagong paraan ng pag-iisip, pakiramdam at kilos, unti-unti nating naitatakwil ang lumang bersyon ng sarili na paulit-ulit na lang dumaranas ng parehong problema, kalungkutan o pagkabigo. Mahalaga ring maintindihan na ang proseso ng pagbabago ay hindi instant. May mga panahon na babalik ang mga lumang emosyon, pagdududa at takot. Ito ay bahagi ng normal na proseso ng paglilinis ng ating sistema ng isipan at damdamin. Sa halip na sumuko, hinihikayat tayo ni Dispenza na harapin ang mga ito ng may tapang at kamalayan, gamit ang meditasyon at patuloy na pagpili ng mga bagong kaisipan. Sa ganitong paraan, mas lalo nating pinapalakas ang bagong neural pathways at pinatitibay ang bagong pagkatao. Sa huli, ang pinakamahalagang aral ng aklat ay ang pagkakaroon ng malay at responsibilidad sa ating sariling buhay. Hindi tayo mga biktima ng ating kapalaran o ng mga pangyayari sa paligid. Tayo ay mga malikhaing nilalang na may kapangyarihan na baguhin ang ating mundo sa pamamagitan ng pagbabago ng ating panloob na estado. Sa bawat araw may pagkakataon tayong iwanan ang nakaraan, sirain ang nakagawiang ugali at ipanganak ang isang bagong sarili. Isang sarili na malaya mula sa takot, pagkabigo at limitasyon. Ang paglalakbay na ito ay nangangailangan ng tapang, tiyaga at determinasyon. Ngunit sa bawat hakbang, dumarating ang kalayaan at kapayapaan, ang tunay na biyaya ng pagbabago. Kaya't sa bawat mambabasa na nagnanais na magbago, ang Breaking the Habit of Being Yourself ay isang gabay na magbibigay lakas ng loob at konkretong pamamaraan upang magsimula sa pagbuo ng isang mas malayang buhay, mas masaya at mas makabuluhan. Sa huli, ang pinakamahalaga ay ang paniniwala na kaya mong maging iba, kaya mong maging bago, at kaya mong likhain ang buhay na talagang nais mong mabuhay.